Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakisabi mo nga sa iyong katabi, salamat at dumating ka ngayong umaga. Yan. Merong mensahe si Lord para sa iyo. Okay. Anyway, meron akong nadinig na isang awit na kinompose ni Michael V. Na ang title, Sinaktan mo ang puso ko. Ano pa yon? Tapos, hindi ko na alam yung lyrics, yun lang title ang akin natandaan. Sinaksak mo ng kutsilyo, binuhusan mo ng asido. Grabe, no? Yung, grabe yung, yung awit na yon. Para bang nagsasabi na talagang wasak na wasak yung puso ni Michael V. Although, pagka pinakinggan natin, parang nakakatawa yung lyrics, pero yung gumawa nun, parang napakalalim ng hugot mula sa kanyang karanasan kung bakit niya na-compose yung awitin na yon. Alam niyo po, ang bawat isa sa atin ay nakakaranas, in one way or another, ay nasasaktan ng puso natin. Tama ho ba? Meron ho bang pusong bato dito? Pagka sinabing pusong bato, matigas. Ano pa? Hindi nakakaramdam. Ano pa? Manhid. Ang dami po pwedeng pakahulugan po doon. Ang atin pong pag-aaralan ngayong umaga ay matatagpuan po natin sa awit 147 verse 3. At sa akin hong pag-aaral ay tiningnan ko po yung background ng Psalms 147. Pagka binasa natin yung buong chapter ng awit 147, ay makikita ho natin ang ilang mga bagay. Pero bago po yun, gusto ko pong sabihin sa inyo, ang sumulat nito is unknown. Hindi ho kilala. Ayon sa Jewish tradition, ang sumulat ng Psalms 147 ay si Haring David. Pero, yung mga Bible scholar, naniniwala sila na ito ay isinulat during or after post-exilic period. Ibig sabihin, wala na si Haring David. Na ang mga Israelita ay bumalik sa Jerusalem matapos nang sila ay alipinin ng mga taga-Babylonia. Bakit ito isinulat? To celebrate the restoration of Jerusalem and God's provision for His people. It emphasizes God's power in creation. Dito ay pinapakita ng aklat yung pagmamalasakit ng Diyos sa mga taong ang puso ay sugatan o wasak. At dito ay pinapakita yung kanyang pag-ibig sa bayang Israel. Ang purpose kung bakit ito ay nasulat is to praise God for His goodness, mercy, and sustaining power. Ang highlights po sa Psalms 147 ay God's healing and restoration of the broken heart. At makikita din ho natin yung kanyang sovereignty over creation. At yung provision ng Diyos, physically and spiritually sa bayang Israel. Makikita ho din natin, pagka binasa natin ng buo, yung Psalms 147, yung protection ng Diyos at favor sa kanyang mga hinirang. Probably, sabi ng mga scholar, ang setting nito ay nasa period ng Babylonian, pagkatapos ng Babylonian exile. Nang magbalikan ang mga Hudyo o ang mga Israelita sa Jerusalem at gawin o i-rebuild yung templo na
sinira. Ano po? At ito ay maaaring sa panahon ni Ezra at saka ni Nehemiah. Ang theme ng Psalms 147 ay rebuilding, restoration, and gratitude. Dahil nga po ang mga Israelita ay binihag ng mga taga-Babilonya. Sa mahabang panahon sila ay inalipin, nakaranas ng pahirap physically and emotionally. Ano ho? So, sa talata pong 3, ito po yung ating background lamang po yun ng verse 3. Yung aking binasa. Ano po? Sa verse 3, ay makikita ho natin ang ganito na translation. He heals the brokenhearted up their wounds. Sa wikang Tagalog, sa translation na aking hawak, ganito po ang nakalagay. Yaong mga pusong wasak ay kanya ring lulunasan, ang natamo nilang sugat, agad-agad tatapalan. Tiningnan ko po ito sa different translation. Sa mga different translations, ito po yung nakalagay. Ang pusong wasak ay kanyang lulunasan, ang natamong sugat ay yung kanina. Nilang sugat ay bibigyan ng kagalingan. Yun po ay sa mabuting balita, Biblia. Okay? Next. Lulunasan ang pusong nasugatan at tatapalan ito upang gumaling ng lubusan. Yan. Next. Meron pa. Pinapagaling niya ang mga pusong nabigo at ginagamot ang kanilang mga sugat. Meron pa ba? Na translation? Tiningnan ko po ito sa iba't ibang translation at makikita ho natin yung word na broken-hearted. Pusong, sa ibang translation, doon ay pusong nabigo, pusong wasak, ano po? Ano pa? Yung mga nakalagay doon, pusong nasugatan, pusong wasak, pusong nabigo. Ayan, broken-hearted. Sa ating buhay, may mga pagkakataon na nasasaktan yung ating damdamin. Tama po ba? Aha. Meron akong nadinig, ang isa daw pong, eto po, isang dating nagtrabaho sa jail, ang aking nakausap. Sabi niya, alam mo, kababata ko po to, nadistino nga ho sa San Jose. No? At hindi nyo naman ho kilala. No? Nung dilalaw ko siya minsan, sabi niya, napagkwentuhan namin yung kanyang trabaho. Sabi niya, alam mo, pagka merong ipinasok dun sa jail, binibigyan ng tinatasahan. Pagka ho sinabing tinatasahan, ginugulpe, no? At sa loob ng 2 linggo, wala hong dalaw. O bakit naman hindi pinapadalaw? Kasi makikita yung pasa sa katawan. No? So, yung pasa sa katawan, dulot ng panununtok, 2 linggo, nawawala. Pero alam niyo po, kapag yung puso natin nasugatan, kahit nung elementary pa tayo, hanggang ngayon, naalala natin, nung minsan dumulas yung motor, angkas ko yung misis ko, no? Pababa po yun. Dumulas ang motor. Sumama kami. Sa madaling sabi,
sugat ang tuhod ko. No? At yung aking siko, gasgas. 2 linggo, medyo natutuyo na. No? Kangina lang po natanggal yung, tawag doon, langib. No? At nag-iwan ng pilat. Pero, kahit na ganun, parang medyo may kirot pa rin ng konti. May kirot pa rin ng konti. 3 weeks. 3 weeks. Babalik po natin. Yung pusong nasugatan, ang tagal gumaling. Tama po ba? Aha. Pag-uusapan ho natin yung paksa na damaged emotion. Paano po ba nasusugatan ang ating kalooban? Well, ang ating puso o ang ating kalooban ay nasusugatan kapag ginawan tayo ng hindi maganda ng ating kapwa. Ano yung hindi magandang ginawa? Inargabyado, niloko, dinaya, inapi, tinirador. Ano yan? Ha? Tinraidor. Nakikinig kayo. Nakikinig kayo. Kala ko hindi eh. Wala ba monitor dyan? Meron? Okay. So, inapi. Hindi ho ba pagka ganyan yung ating naramdaman? Ang sakit sa kalooban nun. No? Ano pa? Kapag ginawan ka ng hindi maganda, no? Nagpartihan ng mana. Nagpartihan ng mana. Dito sa anak kong ito, yung bahay. Dito sa anak kong ito, yung kotse. Dito sa anak kong ito, yung bisikleta. Matutuwa ba yung pinamanahan ng bisikleta? Hindi. No? Aping-api. No? Aping-api. No? Niloko. Yan. No? Meron na ho ba naloko dito? Ako lang ang nagtataas ng kamay. Ibig sabihin, hindi kayo nakakaranas niyan. Ha? Yung iba rito, ako rin eh. Nakaranas nun. No? Masakit yun. Yung tinatrato mo, pinapahalagahan mong tao, hindi pala nagpapahalaga sa'yo. At the end of the day, niloko ka pa. Ayan. Ikalawa, kapag pinagsalitaan ka ng masakit na salita. No? Nasusugatan ang kalooban natin kapag tayo ay nakakapakinig ng mga salitang hindi ayon, hindi maganda sa ating tenga. No? Ano yun? Minura. Sino sa inyo yung gustong-gusto minumura? Wala, di ba? No? Nilait. Uy, ang ganda ng gupit mo ah. Buhay pa ba gumipit niyan? Sabihin mo. Na. Tapos, babatiin ka. Ang ganda ng kilay mo ah. Parang higad. Hindi ba? Panlalait. Tapos, ang ganda ng sapatos mo ah. Utang yan, no? Mga panlalait. Ano pa? Yung ichinichismis ka. No? Mga kapatid, pag ikaw ay chinismis, ibig sabihin nun, meron ka na wala sila. Naiinggit lang yun. Hello? Pagka ikaw ay chinichismis, it means famous ka. Napapag-usapan. Kaya, sabi nga ng mga artista, sabi nga ng ilang mga politiko, ano yun? Nakalimutan kong bigla. Negative, positive publicity yan, or negative publicity is still publicity pa rin. No? Natatandaan niyo ba yung issue tungkol sa Hello Kitty? Yung si Hello Kitty, hindi daw pusa. Wala hong nakakaalam nun.
At si Hello Kitty daw, hindi daw babae, kundi lalaki. Ay. Gumagawa ng mga issue. Bakit? Yung produktong Hello Kitty ay kilala, bata pa po kami ay nadidinig ko na to. Ano pa? Yung niyuyurakan ng pagkakatao. Ayan, no? Pinipintasan, pinaparatangan ng pawang kasinungalingan. Pagka ho nakakapakinig tayo ng ganyan, masakit yan sa ating kalooban. No? Alam niyo po, isang halimbawa dito, si Jose, na anak ni Jacob, nakaranas siya na pagkaisahan siya ng kanyang mga kapatid, ibinenta siya ng kanyang sariling kapatid. Una-muna, pinagtangkaan siyang patayin, no? Tapos ibinenta siya. Bakit? Kasi paborito siya ng kanyang ama at nagkwento lang naman siya patungkol sa kanyang panaginip at ang interpretasyon ng kanyang mga kapatid ay nagyayabang siya. Kaya siya ay kinaiinisan at pinagtangkaang patayin. No? Well, alam ho natin ang istorya ni Jose at ito'y napag-aralan na natin noong nakaraan. Masakit sa kalooban yun. Isipin mo, kadugo mo, gusto kang patayin, pagkatapos ibinenta ka para mawala ka doon sa, malayo ka sa kanilang, sa pamilya. No? Alam niyo po, sa ating buhay, dumarating din yung karanasan na kung saan sinasaktan yung ating damdamin. No? Maaring iniwang ka ng taong labis mong minamahal. No? Handyan yung hindi ka tinulungan ng taong inaasahan mo na makakatulong sa iyo sa financial na problema mo. Meron namang ipapahiram, pero hindi ka pinahiram. Yung anak mo, eto, mga nanay, mga tatay na katulad ko, yung kuminsan yung anak mo na pinalaki, nung bata ay ayaw mong padapuan sa langaw, sa lamok, no? Ay, tapos pinalaki mo, sinikap mo makapag-aral, tapos nung nakatapos na ng pag-aaral, inaasahan mo na tutulungan ka sa pinansyal na pangangailangan mo, biglang nag-asawa. Oo. Hindi ba? Itong anak kong to, inaasahan ko sa aking pagtanda. Biglang nag-asawa, hindi man lang pinag-aral yung kanyang mga nakakabatang kapatid. No? Masakit yun. Masakit yun. Eto pa, yung kumare mo na sinabihan mo ng sekreto, pinagkatiwalaan mo ng pinakakatago-tago mong lihim. No? At sabi nyo, usapan nyo, sa ating dalawa lang to, walang makakaalam na iba. Sinabi mo ngayon, kinabukasan, alam ng buong barangay. Tinatanong ka ng iyong mga kapitbahay, ano nangyari sa'yo? No? Napahiya ka tuloy at bumaba ang tingin ng mga tao sa iyo. No? Ito yung ilang mga bagay na nagiging dahilan para masugatan yung ating damdamin. Ewan ko po sa inyo, pero nung merong mga bata na, ewan ko kung nasabihan kayo ng inyong mga magulang dati, ikaw na bata ka, hindi ka tumulad sa ate mo, hindi ka tumulad sa kuya mo, ang bait-bait. No? Napakalapastangan mo. Sumasagot-sagot ka pa. No? Pagka ikaw nag-asawa at nagkaanak, gagawin din sa'yo ng anak mo yan sa'yo. Hello? Wala nakaranas nun. Ako lang. Ha? Hindi ba? Tapos sa part ng magulang, alam niyo po, mga magulang na katulad ko, napakasakit sa kalooban na mapagsabihan ng isang anak
ay makarinig ng negatibong salita mula sa kanyang magulang. Kasi iyon yung iginagalang niya eh. Kasi iyon yung tinitingala niya. Ginagawa niyang modelo. Kaya kapag nakapagsalita tayo ng hindi maganda, suklian po natin ng 10 mabubuting salita para doon sa ating napagsabihan. Now, ano ang pangako ng Diyos sa sino man nasugatan ang kalooban? Kung ikaw ay nasugatan ng iyong kalooban, niloko ka ng asawa mo, sinagot-sagot ka ng anak mo, dinakwil ka ng kaibigan mo, sa panahon na ikaw ay walang-wala, no? Ito po yung pangako ng Diyos sa iyo. Awit 147 verse 3. Lulunasan ang pusong nasugatan at tatapalan ito upang gumaling ng lubusan. Kung nawasak ang puso mo, bunga ng ginawa ng ibang tao sa iyo, lulunasan ng Panginoon yan. Ang natamumong sugat ay bibigyan ng kagalingan. Gaano man kalaki ang sugat na nalikha sa puso natin o sa damdamin natin, kayang pagalingin ni Lord yan. Amen? Sabihin mo sa iyong katabi, kaya kang pagalingin ni Lord. Hindi ko po alam ang inyong kalalagayan sa kasalukuyan. Pero in case na meron tayong pusong sugatan na hindi pa gumagaling hanggang sa kasalukuyan. Yung kapag naalala mo yung taong gumawa sa'yo ng hindi maganda, naiinis ka pa rin, nagagalit ka pa rin. Gusto kong sabihin sa'yo, hindi pa naghihilom yung sugat na nalikha sa puso mo, bunga ng pangyayari. And the Lord is telling you, lulunasan ng Diyos yung puso mo. Tatapalan niya to para lubusang gumaling. Kaya kang pagalingin ng ating Panginoon. And paano natin mararanasan ang dagli ang kagamutan sa sugat ng ating kalooban? Ayan. Number 3 na tayo. Mabilis lang. Paano natin mararanasan ang dagli ang kagamutan sa sugatan nating kalooban? Hebrews chapter 12 verse 15. Alalahanin palagi ang pag-ibig ng Diyos. Ano yung mababasa natin doon? Sa Hebrews chapter 12 verse pag-ingatan ninyong huwag tumalikod ang sino man sa inyo sa pag-ibig ng Diyos. Huwag kayong magtanim ng sama ng loob dahil dito'y napapasama ang iba. Huwag kayong magtanim ng sama ng loob dahil dito napapasama ang iba. Alalahanin lagi yung pag-ibig sa atin ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, kapag mayroong gumawa sa iyo ng masama, Huwag kang ang totoo niyan, kung kaya niyong gumanti sa pamamagitan ng mata. Yung mata niyo, katulad nung kay Superman. No? Marami nang napatay yung mata na yan. Bakit? Inargabyado ko eh. Excuse me sa word ganito ho yung ating nadidinig. Lintik lang ang walang ganti. Di ba? Ganun yung ating, tawag doon? Ganun yung ating nakalakihan. No? At tingnan po ninyo, kapag nanonood kayo ng mga palabas sa telebisyon, yung mga drama-rama,
gantihan ng gantihan. Ano ho? Sabi ron, huwag kayong magtanim ng sama ng loob dahil dito'y napapasama ang iba. Alalahanin po natin yung pag-ibig ng Diyos. Sabi ng Diyos, huwag kang gagante, ako ang gagante para sa'yo. Isumbong mo kay Lord. Kawikaan chapter, paano pa natin mararanasan na dagli ang kagamutan sa sugatang kalooban? Kawikaan chapter 19 verse 11, maging mahinahon palagi. Ayan, maging mahinahon palagi. Tingnan po natin yung verse na yon. Ang kahinahunan ay nagpapakilala ng ano? Ng katalinuhan. At ang pagpapatawad sa masamang ginawa sa kanya ay kanyang, mga kapatid, po pwede niyo po buwang i-memorize ang talatang ito. Aha. Kung hindi niyo maisulat, picturean po ninyo. At ipaskil po ninyo, paggawa niyo ng frame, isabit po ninyo sa wall ng inyong bahay. Bakit? Kasi alam nyo, pagka nasa tahanan tayo, lumalabas yung tunay na ugali natin. Hello? Pagka dito tayo nasa church, o kayo mga nasa online, di ba? Pagka nasa church, ang babait natin, puro tayo pa-cute. Pero pagka nasa bahay, ano? Mahinahon pa rin ba pagka nasa bahay? Konting bagay lang. Nako, hindi hinugasan yung pinggan. Sinabi ko na kagabi to eh. Hindi pa hinugasan ng anak kong batugan. Minsan ganyan, no? Gagalit. Tandaan po natin, maging mahinahon ho tayo. Kapag tayo ay nasaktan, cool ka lang. Oo, hindi ka pusong bato. Malambot, pero wag naman tayo masyadong balat. Balat sibuyas. Yung konting bagay lang, masyado na nating dinaramdam. Alam niyo po, sa aming mga kalalakihan, kung ang babae merong tinatawag na menopausal stage, ang mga lalaki, yung po menopausal stage, pagbabago ng hormones po yun no? At yung mga lalaki, yung tinatawag na andropause stage. Pagka hindi ko matandaan kung yun na nga ba yung midnight crisis sa buhay ng isang midlife crisis na dumarating din po sa punto ng aming buhay, kahit kami mga lalaki, nagiging maramdamin kami. Konting bagay lang na hindi kami mapagbigyan, nagagalit. Hindi man ma-express yung galit, nananahimik na lang. Nagsasawalang kibo na lang. Alam niyo po yun, nagiging sensitive. No? Pero, the good thing, ikaw ay anak na ng Diyos. Dahil ikaw ay anak na ng Diyos, ang banal na Espiritu ay nasa iyo at ang bunga ng banal na Espiritu, isa sa bunga ng banal na Espiritu ay ang kahinahunan. Pagpipigil sa sarili. Huwag nating ikatwiran, ako ay nasa midlife crisis ng aking buhay. Kaya ako ganito. Huwag ho natin pangatwiranan na ganon. Meron ho tayong banal na Espiritu na kapag ito ang hinayaan natin kumontrol sa ating buhay, mapapagtagumpayan po natin anumang bagay na kainis-inis na ating nakikita o na ating naririnig. Maging mahinahon. Ano pa? Paano pa natin mararanasan yung dagliang kagamutan sa sugatang kalooban? Makinig sa payo. Kawikaan chapter 13, verse 10. Ang kapaluluan ay nagbubunga ng kaguluhan, ngunit ang pakikinig sa payo ay nagbabadya ng karunungan. Alam niyo po, yung mga taong hindi nakikinig sa payo, ang tingin nila sa sarili.
marunong sila. Ang taong hindi nakikinig sa payo, mayabang. Tanungin mo yung katabi mo, nakikinig ka ba? Pagka sinabi nakikinig, sinusunod mo ba yung pinapayo sa'yo? May mga tao kasi na ayaw napapagsabihan. No? Sugatan na ang puso, ayaw pa mapagpayuhan. Yan. Next. Ipahayag ang ating kasalanan. 1 John 1:9. Subalit kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya ay tapat at matuwid. Alam niyo po, kapag tayo ay nasasaktan, nag-iisip tayo ng pagganti. Nakakapagbanggit tayo ng masamang salita laban sa tao na nakasugat ng ating kalooban. Tama po ba? Mali? At may mga pagkakataon yung tao na yon, hindi natin pinapatawad. Hindi naman humihingi ng tawad eh. At yung hindi paghingi ng tawad, at yung hindi pagpapatawad, alam niyo po, ito ay isang kasalanan. Ano ho? Ulitin ko ang hindi pagpapatawad ay kasalanan. Ang sabi ng Biblia, kung hindi nyo papatawarin ang mga nagkasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng Diyos. Nadinig nyo na ho ba yun? Tanong, yung nakasugat ng inyong damdamin, pinatawad nyo na ba? Iilan lang yung nag-amen dito, wala. Pinatawad nyo na ba? Dahil pinatawad nyo na, kinakausap nyo ba? Pagka kinakausap ko, minumura ko eh. Hindi pagpapatawad yun. Kung pinagbibikaan mo pa rin ng hindi maganda. No? So, ipahayag po natin yung ating kasalanan. No? Ano pa? Sabi sa Efeso chapter 4 verse 32 ay magpatawaran kayo tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos. Okay? Sa halip, maging mabait kayo at maunawain, magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Paano ba ang Diyos magpatawad? Pagka pinatawad tayo ng Diyos, nililimot niya yung ating kasalanan. Ang ganda, no? Pagka pinatawad tayo ng Diyos, nililimot niya yung ating kasalanan. Ang Diyos ba malilimutin? Hindi. Pero sinasadya niyang kalimutan para maging maayos yung ating relasyon. Paano tayo magpatawad sa ating kapwa? Nakakalimutan ba natin? Nakakalimutan ba natin? Pagka nagme-memorize kayo ng verse, may nagme-memorize pa ba ng talata dito sa Biblia? Pagka nagme-memorize kayo ng verse, magme-memorize kayo ngayon, bukas, nakalimutan nyo na. Ang tawag doon, short-term memory. Tama? Pero kapag nasaktan kayo ngayon, 10 taon na, hindi nyo pa nakakalimutan. Long-term memory, pagka kayo ay nasaktan. Pwedeng hindi mawala ito sa inyong isipan, pero kapag naaalala ninyo at wala ng kirot sa puso ninyo, nakangiti na kayo pagka napapag-usapan, napatawad nyo na yon. At kinakausap nyo na yung taong nakagawasan nyo ng kamalian. Napatawad nyo na yon. Talaga namang kapag ang puso ay nasa sugatan, it takes time bago mag-heal. Pero mas piliin po natin na
magpatawad. Amen po ba? Kasi kapag hindi ka nagpatawad, ikaw ang talo. Ikaw ang talo. Ulitin ko lang, yung taong naka-offend sa'yo, nakakatulog na mahimbing, nakakain na magana, ikaw naman, matutulog ka, naalala mo yung taong iyon, naka-offend sa'yo, dahil meron ka negatibong damdamin sa kanya, hindi ka makatulog. Ang sarap ng pagkain mo, nabanggit yung pangalan ng taong yun, bigla kang nawala ng gana. Hindi pa napapatawad. Ang sabi diyan, magpatawad kayo tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos. Ano pa ang dapat natin gawin para dagliang gumaling ang sugat sa ating kalooban? Lumapit kay God at ibigay sa Kanya ang lahat. No? Sabi dun sa Matthew chapter 11 verse 29 ay ganito, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin. At kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Okay? Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan. No? So, lumapit tayo sa ating Panginoong Hesus. Bibigyan niya tayo ng kagaanan sa ating kalooban. Bibigyan niya tayo ng kagalingan sa mga sugat na ating natamo buhat sa ibang tao. No? And sabi pa rin po doon sa Lucas, Kabanata 4, talata pong 18 hanggang 19. Pakibasa nga po. 1, 2, 3. Okay. Alam niyo po ba, nung binasa ng ating Panginoong Jesus yan, sa Book of Isaiah, dito po sa Luke chapter 4, verse 18 to 19, ay binasa po niya yan nung siya ay nasa sinagoga. And afterwards, sinabi niya, ang mga salitang ito ay naganap ngayon sa inyong pandinig. No? Ano ang tinuturo? Ang Panginoong Jesus ay naparito upang tayo ay palayain mula sa pagkakabihag ng kaaway. Tayo ay pagalingin mula sa mga sugat na natanggap po natin mula dun sa ibang mga tao. Sabi ni Jesus, siya'y naparito upang bigyan tayo ng buhay, ganap, at kasiyasiya. Kabilang dito ang kagalingan ng sugatang damdamin. At kaya niya itong pagalingin. Ano ang dapat natin gawin? Lumapit tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Maaring may mga pagkakataon na pagka natutulog tayo sa gabi, naalala natin yung taong nakasugat ng puso natin. Ilapit natin ito sa Panginoon. Lord, nahihirapan na ako dito sa taong ito. Pinagwikaan niya ako ng masasakit na salita. Pero pinipili kong patawarin siya. Para bigyan mo ako ng kagalingan mula doon sa sugat na aking naranasan. Doon sa pangyayari na ginawa niya sa akin. Ang Panginoong Jesus, kaya niya tayong pagalingin. Kaya niyang lunasan ang pusong nasugatan at tapalan ito upang gumaling
ng lubusan. Pwede po ba tayong sandaling yumuko? At sa ating pagkakayuko, isipin po natin, suriin po natin yung ating mga sarili. Meron pa bang sugat sa puso ko na hanggang ngayon ay hindi gumagaling? Meron pa bang sugat sa puso mo na matagal nang nangyari na ikaw ay nasugatan ng ibang tao? Sinaktan yung damdamin mo. Pero hanggang ngayon, pagka naaalala mo, bitter ka pa rin. Hanggang ngayon, pagka naalala mo, tumataas yung presyon ng dugo mo. Hanggang ngayon, pagka naalala mo, nawawalan kang ganang kumain. Hindi ka makatulog. Kaya kang pagalingin ng Panginoon dyan. Para ikaw ay gumaling, alalahanin mo yung pag-ibig ng Diyos sa'yo. Maging mahinahon ka. Makinig ka sa payo. Ipahayag mo yung iyong kasalanan. Magpatawad ka tulad ng pagpapatawad ng Diyos at lumapit ka sa Panginoong Jesus. At ibigay sa Kanya ang kabigatan ng iyong kalooban sa mga sandaling ito. Sapagkat ang ating Panginoong Jesus ay nagbibigay ng buhay, buhay na ganap at kasiyasiya. Buhay na masaya kahit merong problema. Buhay na merong kapayapaan kahit marami mga pangangailangan. Sapagkat alam mo, hindi Kanya iiwan ni pababayaan man. Manalangin tayo. Lord, sa pagkakataon pong ito, kami po ay lumalapit sa iyo. Hinihiling ko po na sa aking mga kapatid na narito, na nakapakinig ng iyong mensahe, maging sa mga kapatid po namin na nasa kanilang mga tahanan, kung meron pa rin po na sama ng loob, sugat sa puso na hanggang ngayon ay hindi pa gumagaling, Father God, abutin mo po sila. Abutin mo po sila. Sapagkat ang nais mo kami ay makalaya sa ganitong uri ng karamdamang espiritual. Tulungan mo po kami na makapamuhay na sa bawat araw, wala kaming kinikimkim na sama ng loob dahil napatawad na namin yung tao nagkasala sa amin. Father God, tulungan mo kami na magpatawad gaya ng pagpapatawad na ginagawa mo sa amin. Nililinis mo kami, nililimot mo ang aming mga kasalanan at hindi mo na inaalala pa ito. Lord, salamat po sa umagang ito. Patuloy mong katagpuin ang iyong mga anak na nakapakinig ng mensaheng ito. Upang sa aming paglisan sa lugar na ito, malaya kami sa damdaming hindi tama sa iyong paningin. Sa paglisan namin sa lugar na ito, maranasan namin ang kagalingan na nagmumula sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Magandang umaga po muli sa inyo lahat.